Huwag kang mag-alala. Kilala ng Tito Bert ko mga doktor dito. Aalagaan ka nila. Nay? Ate? Ate, gising ka na! Huh? Reset? Naku, salamat at nagising ka. Naku, anak ko. Tay! Tay! Gumising ka! Gising na si Reset. Anak, Diyos ko. Kamusta na ang pakiramdam mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Tubig. Rhea, kumuha ka ng tubig. Ano, anak? Ate, oh. Bakit, Nay. anak ko? Si Eric. Abay, ka pala eh. Ano ka ba, loka? Naluloka ka na ba? Bakit mo isinabak sa peligro ang buhay mo? Oo nga. Nay, obligasyon ko po yun bilang isang security guard. Anong obligasyon? Baka nakalimutan mo. Security guard din kami ng tatay mo noon. Alam ko, obligasyon namin yung magbantay ng building. Hindi yung makipagpatayan ng dahil lang sa cellphone. Eh kung nga. sakasakaling napatay ka doon, anong gagawin ng Eric, ha? Oo nga. Oo nga, ate. Kaya ikaw, magpasalamat ka naman na hindi ka natuluyan. Nakadalaw na po ba si Eric, Nay? Abay, talaga naman yatang umabot na sa utak ang tama mo, ha? Babaero daw ako. Sabi, makakating labi. Di naman totoo. Babaero daw. Santiago. Santiago. Ano? Santiago? Sana swerte hindi ako tulad niya, no? Matutupad yung gusto mo kung hindi ka tutulad sa akin. Eh, bakit ho? Eh, high school ang tinapos ko, Kingston. Nung buhay pa ang mga magulang namin ni Ging, puro problema ang mga binigay ko sa kanila. Bulakbol dito, bulakbol doon, barkada rito, barkada doon. Nung namatay ang mga magulang namin, doon ko nalaman na huli na pala ang lahat. Isang kahit santo ka ang ginawa ko para mabuhay lang kami ni Ging. Miski pa anong gawin ko, para kaming hinahabol ng kamalasan, ng kahirapan. Kaya mahal ko to si Ging. Kahit anong trabaho pinasok ko, legal o illegal. Eh, Mang Joel, ano ba talaga nangyari kay Ging? Nung 6 years old pa lang ito si Ging, nagkalagnat siya. Matinding lagnat. Paulit-ulit hanggang sa na-hospital siya. Ngayon, nung makalagpas na siya doon sa krisis, eh, hindi na siya makalakad hanggang sa pinag-physical therapy namin siya. Ang tawag daw doon sa sakit niya encephalitis. Nagkaroon ng impeksyon ng kanyang utak. Ah, ganun ho pala. Diba, Mang Joel, uwi na ako. Gagawin ko pa kasi assignment ko eh. Ging, bukas na lang ha. Tatawid naman ako sa lambre. Ako, Bilian, Iago. Gusto mo yung salamin? Yung ganon? Noon. Sige. Raul, hijo. Hi, Dad. I'd like you to meet Elaine Hi. and Bebang. Hi. Hello. Elaine's staying with us. Elaine, siya si Raul. Ang kaisa-isa kong anak. Kamusta ho? Siya bang Yes.
Yes. She is. Haven't we met before? Parang nagkakilala na tayo. Ha? Hindi pa ho yata. Sa palagay ko, nakita mo na siya. Hindi mo lang siguro naaalala. Sa provincial jail, nung natapunan ako ng coke. Yeah, I remember. Sige, Dad. I have to go. Late na ako sa ospital. Ganyan talaga yung anak kong yan. Laging nagmamadali. Doktor kasi eh. Well, feel at home. Tatawagin ko muna si Rosa para makapagmerienda muna kayo, ha? Oho. Ang laki-laki nitong bahay na to. Napakaswerte mo talaga, Elaine. Pero, sigurado ka ba dyan sa decision mo? Oo, Bebang. Nung una ko palang nakilala si Don Leandro, alam ko nang siya ang aking pag-asa. Kailangan makalabas ako sa kahit na anong paraan. Eto na nga, malaya na ako. Pero mukhang suplada yung anak niya eh. Baka siyang maging problema mo. Tsaka ako na lang iisipin yun pag naging problema na. Ang importante ngayon si Don Leandro. Ano ba talagang plano nun sa'yo? Kahit ano pa yun, Bebang, tatanggapin ko. Gagawin ko ng lahat dahil... Dahil sa utang na loob. Ano pang gagawin ko? Namatay ang inay na may galit sa akin. Si Lito may sarili ng pamilya. Ako wala na akong babalikan. Mukhang masama naman ang tama niya sa'yo eh. Sana nga. Ito nang umpisa ng paniningil ko. Tandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi nararamdaman ni Santi kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Ipinangangako ko. Siya naman ang iiyak.